Kabanata 12:31. Haha. Miao Yao, sa totoo lang, walang matinding puot sa pagitan natin, pero lagi mo akong tina-target, paulit-ulit mo akong pinagbabantaan, at muntik mo na akong patayin ng ilang beses. Siyempre, wala lang yan, pero hindi mo dapat pinagbantaan ang pamilya at mga kaibigan ko. Kung buhay ka lang, hindi ako makakatulog o makakakain ng maayos. Nang sabihin niya ito, ang matalas na liwanag sa mga titig ni Zeffy ay kumurap na ng husto. Sumabog mula sa loob nila ang intensyong pumatay. Baseline. Ito ang naging batayan ni Zephyr. Ito rin ang dahilan kung bakit iginiit ni Zephyr na patayin si Miao Yu. Karapat-dapat kang mamatay. Biglang may narinig na boses, at sa sumunod na sandali, isang nakakakilabot na aura ang bumalot sa langit. Boom! Marahas na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jindy matapos magtagal ang nakakapangilabot na aura. Bahagyang lumitaw at gumalaw ang aura. Naglaho ito sa isang iglap. Tila nag-aalangan si Jindy. Bagamat ang gayong aura ay panandalian lamang sa isang iglap, ito ay malinaw at kitang-kita para kay Zephyr, na ang enerhiya ng espiritu ay umabot na sa antas na 8 bituin. Bang! Nang magkatinginan sina Zephyr at ang Nine Netherbird at akmang gagawa na ng aksyon, isang biglaang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Malinaw na may sigaw sa pagsabog. Doon. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Miao Yu, nanginginig ang buong katawan, at dumudugo ang kanyang bibig. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ng babae sa sandaling ito, at tumingin siya kay Jindy nang may takot at pagbaluktot. Kuya, ikaw talaga ang Sam-Ire sa tiyan ko. Hindi siya makapaniwala, talagang hindi makapaniwala. Maging si Liu Ruohuo, na nasa kabilang panig, ay hindi maiwasang mabigla. Halata na hindi niya inaasahan na si Jindy ang gagawa ng hakbang para harapin ang kanyang kapatid at gagamit pa ng ganito kalupit na pamamaraan. Zephyr, nawasak ko na ang bituka ni Miao Yao. Ito na lang ang tanging silbi ko. Ganito pala yan. Sa paliwanag ni Jindy, napagtanto rin ni Liu Ruohuo at ng kanyang kapwa-disipulo na magiging isang biyaya kung ang kanyang bituka ay masisira. Ang lalaking ito. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr. Malamig niyang tiningnan si Jindy. Sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti siyang napangiti. Tunay ngang walang awa ang Jindy na ito. Ngayon lang, malinaw niyang naramdaman ang isang mahinang malupit na aura na kumikislap sa mga kamay ni Jindy. Malinaw na mayroong nakakatakot na namumuo sa loob nito. Gayunpaman, pinili ng lalaking ito na sumuko sa pag-atake at isakripisyo ang bituka ni Miao Yu. Ang simpleng puntong ito ay naging dahilan upang hamakin si Zephyr. Gayunpaman, lalo siyang naging maingat kay Jindy. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang nakatagong lakas ay dahil itinuring niya itong kanyang trump card. Upang makakuha ng mas malaking benepisyo at magtamo ng mas malaking bentahe. Sa makatuwid, siya ay isang makasariling tao na gagawin ang lahat para sa kanyang layunin. Ang taong iyon ay mabagsik at nakakatakot. Haha, Junior Brother Kan, dahil nakapili na si Brother Jin at naparusahan na rin itong si Miao Yao, sa tingin ko ay magagawa na ito. Habang nakatingin kay Zephyr, muling nakangiting sinabi ni Liu Ruohuo sa isang tabi. Dumagundong. Magsasalita na sana si Zephyr. Isang banal na liwanag ang biglang sumilay mula sa kawalan. Ang guhit ng banal na liwanag ay walang kapantay na ningning, parang isang matalas na banal na espada. Ito ay lalong bigla sa madilim na kalangitan. Buzz. Ang banal na liwanag ay nakabitin at gumagalaw, na parang isang mahiwagang liwanag mula sa kailaliman ng sansinukob ang biglang pamunit sa madilim na kalangitan. Isang sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa lupa ang umalangaw-ngaw.
Halos lahat ng martial artist sa buong lugar ay nagulat nang makita ang isang sinaunang puno na unti-unting lumilitaw sa di kalayuan. Kahit napakalayo ng matandang puno, malinaw pa rin nilang nakikita ang nakakatakot nitong anyo. Kabanata 12:32. Sa itaas ng matandang puno, mayroong anino ng isang santo na pumupuri dito. Ang mga sanga ay lumawak at sumasayaw kasabay ng hangin. Makikita na ang mga manipis na linya ng banal ay unti-unting dumadaloy. Ang mga linya ng banal ay malinaw na naglalaman ng katotohanan ng martial arts, na mahirap maunawaan. Bagamat isa lamang itong sinaunang puno, agad na kumalat ang isang misteryosong aura. Tila isa itong buhay na nilalang, at patuloy itong kumakalat ng may nakakatakot na pagbabago-bago. Ito ba? Habang nakatingin sa matandang punong iyon, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Ito ay dahil sa sandaling ito, malinaw niyang nararamdaman ang isang napakalaking pagbabago-bago ng katangiang kahoy na unti-unting dumadaloy. Hindi lang iyon, mayroon pa itong mas malaking puwersa ng buhay na nakapaloob dito na mabilis na umaagos. Gayunpaman, ang bagay na lalong nagpang-inag sa puso ni Zephyr ay ang pagkakaroon ng isang bagay na nanginginig ng malakas sa loob ng kanyang singsing na imbakan. Para bang isang bata ang bumalik sa kanyang bayan. Mayroong walang kapantay na kaguluhan sa loob nito. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay napakabilis, na parang anumang oras ay malapit na itong lumabas mula sa storage ring ni Zephyr. Habang nakatingin sa napakalaking lumang punong iyon, bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr. Tila mayroong isang pambihira at mahiwagang bagay sa lugar na iyon. Buzz buzz buzz. Kasunod ng paglitaw ng matandang puno, ang kadiliman sa kalangitan ay naglaho rin ng walang bakas. Para bang maaliwalas ang kalangitan pagkatapos ng ulan. Kumalat ang iba't ibang kulay ng liwanag sa buong lugar, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ng isang tao. Oy! 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 Maraming figure na ang tumawid sa kalangitan at mabilis na sumugod patungo sa kinaroroonan ng sinaunang puno. Dahil sa nakakalat na iba't ibang kulay ng liwanag at sa paglusot pa sa madilim na kawalan, natural na mayroong pambihirang espiritual na enerhiya. Kaya naman, hindi napigilan ng lahat ng eksperto na simulang galugarin ang lugar na iyon. Swoosh! Ikinumpas ni Jindy ang kanyang mahabang damit, at isang bola ng gininto ang liwanag ang bumalot kay Miao Yao. Pagkatapos, wala na siyang nakitang anumang paggalaw. Nawala na ang katawan ni Miao Yao. Malinaw na sa oras na ito, itinago ni Jindy si Miao Yao. Wala talagang pakialam si Zephyr sa mga kilos ni Jindy. Nawasak ang kanyang bituka at nawalan ng halaga si Miao Yao. Magiging napakahirap para sa kanya na makapagtatag ng pundasyon sa Boundless Academy sa hinaharap. Kaya naman, natigil ang banta ng babaeng ito. Tara na. Sabi ni Jindy kay Liu Ruohuo na nasa kabilang panig. Haha, Junior Brother Kan, mauna na tayo. Ilang beses na kumaibot ang sulok ng bibig ni Liu Ruohuo habang nakangiti. Agad na lumitaw sa tainga ni Zephyr ang isang boses na hindi naririnig ni Newman. Junior Brother Kan, kung may pagkakataon, pwede tayong mag-usap ng maayos. Maligayang pagdating sa aming Fire Cloud Sect. Bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr. Bahagyang kumurap ang kanyang mga mata ng ilang beses. Gayunpaman, sa kanyang puso, nakaramdam siya ng pagbabantay sa lalaking ito. Tusong ang tao itong si Liu Ruohuo. Malinaw na ipinapakita ng ugali ng kabilang panig na gusto nitong makipagkaibigan sa kanya. Malinaw na nahumaling siya sa sarili niyang lakas, kaya naman gusto niya itong kaibiganin. Gayunpaman, ang taong iyon ay lubhang mapanganib. Kung wala siyang lubos na lakas, kung gayon ang taong sumaksak sa kanya sa likod ay ganoon nga siya. Kailangan din nating umalis. Nang makitang lalong lumabo ang mga figure ni na Jindy at ng dalawa pa,
Nagsimula ring magsalita si Zephyr sa malalim na boses. Bueno. Bakit hindi mo pinatay si Jindy? Kung nagtulungan tayo, kahit ang disipulong nasa antas emperador na katabi niya ay tutulong sa kanya, hindi tayo matatakot. Tumingin ang Nine Netherbird kay Zephyr nang may kaunting kuryosidad at sinabing. Kabanata 1233. Noon, habang pinapatay ko si Shu Zuowang, isang banal na kaisipan mula sa pinuno ng Great Yan Sect, si Nangong Banlong, ang lumitaw din. Kung tama ang hula ko, marami sa mga disipulo sa nangungunang siyam na disipulo sa antas ng emperador ay may proteksyon ng mga makapangyarihang tao sa likod nila. Hindi na kailangang gawin ito. Hindi natatakot si Zephyr sa mga taong ito, ngunit hindi rin siya ganoon ka-arrogant para hamanin ang mga maestro ng akademya. Humph, kung hindi mamamatay si Jindy, mapapahamak ka sa hinaharap. Galit na sabi ng Nine Netherbird. Ngayon, hindi na ako takot sa kanya. Ngumiti si Zephyr at gumalaw. Ang kanyang figure ay nakatawid na sa kawalan at agad na naglaho libu-libong metro ang layo. Sa pagitan ng pagsunog ng kanyang figure, patuloy na lumalabas ang mga kidlat mula rito. Mabilis na sumulong ang isang lalaki at isang biro. Pareho silang hindi nanghihina ng mga sandaling iyon, ngunit sa loob ng wala pang kalahating araw, nalapitan na nila ang malaking matandang puno. Sa sandaling ito, 50 hanggang 60 milya ang layo mula sa sinaunang puno, kumalat na ang mga sinag ng kumikinang na iba't ibang kulay na liwanag. Mula sa napakalayong distansya, isang kakaibang halimuyak ang umalangaw-ngaw. Ang kakaibang halimuyak na ito ay napakalinaw at dalisay. Huminga ng malalim, madarama ang isang malakas na pulmonya na mabilis na kumakalat mula sa kanyang katawan. Sa kanyang mga paa at kamay, isang bakas ng tunay na enerhiya ang bahagyang nadaragdagan sa bawat galaw niya. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Zephyr, magiging napakahirap para sa kanya na makagawa ng isa pang tagumpay ng walang napakataas na kakayahan. Total, ngayon lang nakamit ni Zephyr ang ganitong tagumpay matapos niyang malunok ang isang tunay na dragon. Ang paglanghap ng kahit isang tipak ng bango ay magbibigay ng ganitong uri ng pagbabago, paanong hindi magugulat si Zephyr? Isang sanga ang sunod-sunod na kumalat. Mula sa malayo, makikita ang mga linya sa mga sanga. Ang mga sanga na ito ay tila kumakalat kasabay ng hangin, at ang mga banal na linya sa mga ito ay dahan-daang umaagos, parang mga batis na sumasayaw at umaagos sa mga ito, na tila partikular na gumagalaw. Ang laki ng sinaunang puno ay higit pa sa imahinasyon ng isang ordinaryong tao. Ang katawan ng puno ay sumasaklaw sa isang lugar na ilang kilometro. Para bang isang maliit na bundok ang nakatayo sa loob nito. Mahirap isipin kung paano lumaki ng ganito kalaki ang isang nakakatakot na sinaunang puno. Ang lalong ikinagulat ni Zephyr ay kung bakit sa sandaling ito lamang natuklasan ang isang sinaunang puno. Bagamat napakalaki ng espasyong ito sa ikasampung palapag, ang napakalaking sinaunang punong ito ay tiyak na hindi mapapalampas. Sa puno, maraming sinaunang bakas, parang mga kulubot sa mukha ng isang matandang lalaki. Bagamat magaspang ang mga ito, mayroong isang uri ng sigla na nakatago sa mga ito. Ang mga sanga ay nakataas na parang mga dragon. Habang sumusulong si Zephyr, unti-unting lumilinaw ang anyo nito. Ang bawat sanga ay napakalinaw, na parang gawa sa yelo. Ang ilan ay nakalaylay at naglalabas ng kakaibang banal na liwanag. Hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang mga alon ng kakaibang halimuyak ay lumalabas mula sa sanga. Sa dulo ng sanga, unti-unting tumutulo ang mga patak ng malakristal na tubig na parang jade. Bawat patak ay napakalinaw at dalisay. Napakadalisay na enerhiya. Pakiramdam ko na kung malulunok ko ang enerhiyang ito, tiyak na tataas ang lakas ko. Hindi napigilan ng Nine Netherbird na itaas ang ulo nito. Sa sandaling ito, ang malaapoy na mga matang demonyo nito ay matamang nakatitig sa mga patak ng tubig.
Kabanata 1234. Talaga. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Zephyr, ngunit hindi niya ito sinang-ayunan. Dahil sa atensyon ng Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay, malabo niyang nakikita na sa ilalim ng sinaunang punong ito, malinaw na may mga bakas ng kumikislap na pulang ilaw. Ang pulang ilaw ay malinaw na kulay dugo, at may mga manipis na kinang ng puting buto na nananatili rito. Malinaw na hindi madaling alagaan ang sinaunang punong ito. Napakalaki nito na ilang taon na itong umiiral. Malamang na ang asensya nito ay psychic. Ang lalaking ito. Hindi tanga ang Nine Netherbird. Nakita nito agad ang sitwasyon sa ilalim ng matandang puno at hindi napigil ang magngalit ang mga ngipin at sumigaw. Malinaw na ang mga patak ng malatubig na enerhiya sa espiritual ay hindi talaga simpleng mga bagay. Sa kasamaang palad, ang sinaunang punong ito ay hindi maganda. Kung nais mong makakuha ng mga benepisyo mula rito, kailangan mong magbayad ng halaga ng dugo. Nakangiting sabi ni Zephyr. Sa sandaling ito, napansin din niya na ang sinaunang puno ay malinaw na ipinanganak sa isang isla. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng kakilakilabot na bagay ang mayroon ang islang ito ay lubhang kakilakilabot at kakaiba na sapat na upang patunayan na ang islang ito ay hindi simple. Swoosh! Pagkababa ng kanyang figure, nakaapak na si Zephyr sa mahiwagang islang ito. Sa islang ito, mayroong masiglang kapaligiran sa lahat ng dako. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang ilang bihirang halamang gamot ay makikita kahit saan. Bagamat hindi na interesado si Zephyr sa mga bihirang halamang gamot na ito, hindi ibig sabihin na mababa ang halaga ng mga ito. Sa kabaligtaran, ang ilan sa mga ito ay napakabihirang mangyari. Neo. Biglang sumugod palabas si Mitban mula sa storage ring. Hindi kayang iimbak ng storage device ang kahit anong buhay na nilalang. Paano nakaligtas ang maliit na lalaking ito sa loob? Gayunpaman, natitiyak ni Zephyr na ang dahilan kung bakit ito lumabas mula sa imbakang singsing na ito ay dahil naaamoy nito ang matamis na amoy ng islang ito. Napuno ang buong isla ng kakaibang aroma ng sinaunang puno. Ang Mitban mismo ay isang mahilig sa pagkain, at kahit sa storage ring, halata na masarap ito. Meow, meow, meow. Ang lumabas na Mitban ay labis na natuwa kaya't tumalon-talon ito ng may pananabik habang tinitingnan ang espiritual na enerhiya at mga bihirang halamang gamot sa paligid nito. Umuungol. Sa sandaling ito, isang nakakabaliw na dagandong ang biglang narinig. Sa gitna ng dagandong, mayroong isang uri ng matinding pagbabago bago na kumakalat. Kaagad, ang boses na ito ang direktang gumising kay Mitban sa isang tuwang-tuwa na estado. Habang ang pares ng malajade na mga mata ng pusa ay bahagyang kumurap, malinaw na makikita na ang isang mabilis na galit ay mabilis na kumakalat sa kanila. Nakita ni Zephyr ang galit na ekspresyon ng maliit na lalaking ito ng mga oras na iyon. Nang makilala niya ang dragang baha na iyon, ginulat ng maliit na lalaking ito ang dragang baha na nagngangalang Wang Zhao hanggang sa puntong ng inag ito. Mabilis na sumugod ang maliit na lalaki sa isang direksyon. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang mga ungol na nakakadurog ng lupa. Gayunpaman, ang ungol na ito ay malinaw na naglalaman ng isang uri ng kalungkutan at pagkamahiyain. Dumagundong. Di nagtagal, narinig ang huni ng libu-libong kabayong humahagibis. Isang figure na parang isang itim na bundok ang sumusugod papalapit sa kanila. Ang figurang ito ay mahigit 10 metro ang taas at mukhang isang rhinoceros. Ang malalaking tusok sa likod nito ay naglalabas ng isang siksik na liwanag. Ito ang marahas na rhinoceros. Nakilala ni Zephyr ang ganitong uri ng nakakatakot na nilalang sa isang sulyap. Kabanata 1235.
Bagamat ang kabilang panig ay hindi isang tunay na mabangis na halimaw, isa rin siyang uri ng mabangis na halimaw. Mayroon itong walang katapusang lakas at kamangha-manghang bilis. Bukod pa rito, ipinanganak itong may malakas na kakayahan na tinatawag na baliw at marahas na banggaan. Matapos itong maipakita, ang lakas nito sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa kaysa sa isang mabangis na halimaw sa ikalimang antas. Ano yun? Biglang sumigaw ng malakas ang Nine Netherbird. Sinusundan ni Zephyr ang linya ng paningin nito, malinaw na nakita niya ang isang maliit na hayop na kasing laki ng palad. Kasalukuyan itong nasa likod ng mararahas na rhinoceros na ito. Ang maliliit nitong kuko ay patuloy na nagbibigay ng mga utos, na para bang isa itong matagumpay na general. Sino pa kaya ito bukod kay Meatbun? Meow. Nang sumigaw ng malakas si Meatbun, agad na natulala si Zephyr sa nangyari. Hindi malakas ang sigaw, ngunit sa isang iglap, mabilis na dumagsa ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. May mga ibon, mababanggas na hayop, at mga nakakatakot na hayop. Lahat ng uri ng mabangis na aura ay lumabas. Sa mga mababanggas na lalaking ito, marami sa kanila ang may cultivation na hindi mas mababa sa kalahating hakbang sa espiritu. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat sila ay nakinig sa utos ng isang maliit na lalaki na kasing laki ng palad. Ang lalaking ito. Ano ba talaga yan? Nang makita ang kampante na si Meatbun, hindi napigilan ni Zephyr na bumulong sa mahinang boses. Umuungol. Isa itong higanteng agila na may mukha ng leon at katawan ng agila. Ang boses nito ay nakakapangilabot, ngunit ang nakapangangilabot na mga alon ng tunog nito ay niyanig ang paligid at nagpanginig sa mga ito. Isang guhit ng matalas na banal na liwanag ang kumalat. Iyon ay isang lumilipad na ahas na nag-ebolusyon at gumalaw. Nagbuga ito ng isang mahabang ilog ng jade, na matapang na tumatagos sa malawak na lupa. Ang matatalim na kuko ay pumutol sa hangin. Sa sandaling ito, masasabing lahat ng nilalang na lumilipad sa kalangitan, tumatakbo sa lupa, at maging ang lumalangoy sa tubig ay makikita. Mahigit 100 sila. At ang pinagmulan ng lahat ng ito ay si Meatbun. Sa sandaling ito, ang maliit na lalaking ito, parang isang matagumpay na general, ay mabilis na tumalon mula sa marahas na rhinoceros at tumalon sa balikat ni Zephyr, na nagpapakita ng isang anyo ng pagpapakitang gilas sa kayamanan nito. Meow. Nang makita ang gulat na mga mukha ni na Zephyr at ng Nine Netherbird, muling sumigaw ang maliit na lalaking ito sa mga nakakatakot na nilalang na ito. Bigla na namang may nangyaring nakakagulat. Ang daan-daang kakilakilabot na nilalang ay lumuhad sa lupa at yumoko kay Zephyr. Pakiramdam. Nang makita ito, maging si Zephyr ay hindi napigil ang mapasinghap. Nang makita ang walang sala na Meatbun sa kanyang balikat, nagsimulang magtaka si Zephyr kung saan ang maliit na lalaking ito sa kanyang balikat ay may ganitong karisma na kaya niyang sakupin ang napakaraming nakakatakot na nilalang. Mukhang kayang kontrolin ni Meatbun ang mga nilalang na ito. Sa ganitong paraan, mas magiging madali ito para sa atin. Lahat ng mga nilalang na ito ay nabubuhay sa islang ito. Pagkatapos ay magagamit natin ang mga nilalang na ito bilang ating mga mata, upang tuklasin ang impormasyong kailangan natin. Nagsalita ang Nine Netherbird sa malalim na boses. Nako! Magandang ideya talaga yan. Tumango si Zephyr. Dahil sa mga tagubilin ni Meatbun, naging mas madali ang lahat. Naupo si Zephyr sa violent rhinoceros at nagsimulang sumulong. Bagamat medyo mas mabagal ito kaysa sa kanyang bilis, mas alam ng violent rhinoceros na ito ang panganib ng islang ito kaysa sa kanya. Kaya naman, kahit bumagal ito habang naglalakbay, mas ligtas ito. Nang madaanan niya ang matandang punong iyon, pareho ang hula ni Zephyr. Kahit sa sandaling makita ng marahas na rhinoceros na ito ang matandang punong ito,
hindi nito napigil ang magpakita ng isang mahiyain na ekspresyon.